Sabi niya, Sen, ang Blue Ribbon Committee po ng Senado ay paimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito. Ako, tawag ganito, scandal na po ito eh. Kasi ang Pangulo na mismo nagsabi. Yun nga, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Opo. Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Parang nakikiusap na mahiya. Kaya Dapat pala ang... Dapat kasi- ay, nasaan ang hiya ninyo? Kasi kung si dating Pangulong Digong nagsalita, Naku po. pagsasampalin ko yung mga mukha nyo eh. Sisipain ko kayo sa ngalang-alang. Ang taas sabi. Kaya pala ang sabi ng isang Pagka senador. nahuli ka, sisipain kita kanya, di ba? Kaya pala ang sabi ng isang Parang ang unang tumayo si Toby Tiangco yata eh. Kasi yung siya nagbulgar nung ano eh. Nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Yung dalawang katabi niya, kontraktor tumayo rin. Napatay. Iba nga hon, tumingin-tingin muna sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Oo. Magandang hapon, Nelson at Jen at kay Senator Marcoleta. Posible ang isa raw ng umano'y anomalya sa mga flood control projects na itinagagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, may inihain ng resolusyon si Senator Erwin Tulfo para siyasatin ng Senado ang umalikatiwalian sa flood control projects. Partikular niyang ipinasisiyasat kung saan nagamit ang bilyon-bilyong pisong budget noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control, samantalang maraming baradong kalsada at trinis na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Sabi ni Estrada, bukod dyan, yung the flood control projects, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires ang posibleng silipin ng Blue Ribbon Committee. Ipinagtanggol naman na Estrada si Marcoleta sa mga batikos bakit ito ang inilagay sa Blue Ribbon Committee. Ito raw ang unang pagkakataon na ang Blue Ribbon ay pamumunuan ng isang neophyte senator na mag-iimbestiga sa mga kaso ng pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Pero sabi ni Estrada, isang abogado si Marcoleta at matagal itong naging kongresista. Walaan ng ibang senador na humiling na pamunuan ng komite at iginiit na walang kapalit ang pagbibigay sa kanya ng Blue Ribbon Committee. Bukod dyan, wala sa rules ng Senado na nagsasabing bawal na mag-isema na makapangyarihang komite ang isang baguhang senador at baka makatulong anya ang pagiging dating kongresista ito para madaling matukoy ang mga sinasabing kongresista na rumarakit umano bilang mga kontraktor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Why not? Identified siya sa Duterte. There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer, tanggalin mo na yung posisyon siya. Sa aming palagay, o sa aking palagay, he is highly qualified. He is fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Yeah, sa tagal ko dyan sa Senado, this is the first time that a neophyte senator in an opposition at that ay hinawakan ang Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. Balik sa inyo, Nelson at Jen. Maraming salamat. Yan po si Mean Corvera. Pero bakit nga raw ba? Kasi alam ko dati marami talagang ayaw humawak na pagiging chairman ng Blue Ribbon. Pero ba't kayo? Ba't parang ginusto nyo hawakan itong Blue Ribbon Committee? Hindi, yun muna ang tanong mo na parang ayaw. Opo. Hindi, noon lamang nakaabang ang eleksyon kasi meron silang usap-usapan. Kapag raw ikaw ang chairman niyan at ikaw ay naharap sa isang election Issue. Election time. Opo. Natatalo. Kamusta nangyari kay Senador Gordon? Opo. Oo. At ewan ko kung sino pa yon. Kaya ang nangyari, nung may sumunod na nag-occupy niyan, si Senador Tol, Tolentino. hindi niya masyadong inactivate. Opo. Lalong-lalo na nung sumunod si Senador Pia. Pia Cayetano, opo. Parang isinara ang tindahan. Opo. Sapagkat nakaabang ang eleksyon. Oh. Ngayon naman, tapos naman ang eleksyon. Bakit na ano bang iindahin mo riyan? At saka importante,
ano yung kung mapapakinabangan ng tao, hindi ba? Opo. At saka, in fairness, pasensya na po sa iba, yung mga nauna, itong Blue Ribbon aminin man na hindi, mukhang nakasangkapan talaga sa politika Family issue, fertilizer funds scam, etc. namang inimbestigahan po ng Blue Ribbon, may bahid talaga ng politika, Sen, at mukhang nagamit talaga sa politika ng mga panahon na yun. Hindi kasi naman, nasa paraan kasi ng pag-uusisa mo rin Nasa paraan mo naman ng kung paano mo i-undertake yung investigasyon Kagaya nga ng nasabi mo kanina, kailangan ba, sinabi ni Senador Jinggoy, nakita niya na objective yan, fair yan. Opo. Kailangan maging fair ka, hindi yung tatakutin mo yung mga tao, gaya ng nangyari sa Parmali, pinakulong mo lahat. Oho. Kaya nga, panahon pa naman ng eleksyon, walang pumirma doon sa report mo. Tama. Pero kung hindi ganun ang paraan mo, hindi naman sa sinasabi ko na mas marunong tayo sa mga nangyari. Hindi. Kailangan nga, huwag kang magpersonal. Yan ang palagi nating sinasabi. Natuto kayo Nauna sa lang nangyari. na pinag-usapan natin yung angkor na yun. Opo. Kung angkor ka, puro personal ang sinasabi mo, paano makikinabang ang taong nakikinig sa'yo? Ayun. Ililigaw mo lang sila, mamimislead lang sila. Pero lahat ng gagawin mo, patas ka, parehas ka. At saka ebidensya talaga na magtataguyod sa'yo. Hanggang saan mo may tatawid dito? Hanggang gaanong ebidensya para makarating ka doon at matukoy mo sino yung nagkamali. Nandun Oho. Maski na kaibigan mo, sasabihin mo lang, magkakaibigan tayo, pero itong ebidensya papunta sa'yo Anong gagawin natin? Yun ang importante ron. Kailangan maipakita mo yung ebidensya. Ngayon, hayaan mo na magpresenta ng kaiba yung ebidensya para matimbang mo alin ang totoo rito. Tama. Oho. Di ba? Yun. Nelson. Kasi dyan, Sen, ang pinakamainit ng issue ngayon, kung ang investigasyon ng pag-uusapan, at ito rin ang utos ng Pangulo, ay yung tungkol sa flood control. May resolution na pala. Ang Senado. Ang House ay merong May pasisimulan na rin nata nila. Pasisimulan. Paano yun, Sen? Meron sa House, meron sa Senado. Okay lang ba yun? Sabay kayo nag-iimbestiga? Bakit naman hindi? Kung halimbawa, yung direction naman nila, baka ibang direction nila, basta ako, pag ako nag-imbestiga, alam ko kung saan ako papunta. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na parang tira bulag. Hindi pwede yun. Kamukha ng halimbawa, nauna nang naimbestiga nun. Kaya naman pala, walang nangyayari sa ating mga flood control projects, kahit na 5,500 pa yung nilatag mo ron. Wala naman palang master plan Ayun. Wala namang integrated master plan. Ayun nga. Para kang gumawa ng Bahay. para kang gumawa ng bahay. Walang Walang plano. Hindi mo alam kung nasaan ang sala Di ba? Ito, alimba, gumawa ka na lamang ng napakaraming mga farm to market roads, halimbawa. Wala namang plano, hindi naman magkakaugnay. Kunyari, gusto mong itawid hanggang sa pangatlong probinsya. Wala namang plano para maitawid mo doon. Walang karugtong. Walang karugtong, hindi mo naman dudugtungan. Dapat may plano. Ang hinihintay mo lang naman panahon tsaka pera kung may pera. Pero kung may plano, pag may pera na, idudugtong mo. Pagkatapos dugtong uli. Hanggang sa matapos mo, halimbawa, ang plano, 5 years. Di pagkatapos ng 5 years, alam mo na nandun. Alam mo na nagawa. Kamukha ng floods. Wala kang master plan, wala kang integrated. Ang sinasabi ng DPWH, meron daw 18 flood control plans, pero hindi magkakaugnay. Yes po, may kanya-kanyang direksyon. Ang kanilang pakay lamang daw ay area targeted. Yes. Paano mo namang paniniwalaan yun? Kahit na area targeted, hindi ba magkakaugnay dapat? Ang tubig ba? Ibig sabihin, re-respetuhin yung isa, gano'n? Hindi tutuloy sa'yo kung sakasakali. Kaya kailangan talaga yun, integrated, comprehensive, at iisang plano yon. Walang iniwan doon nung ako'y nakaupo doon sa isang board ng isang eskwela sa Maynila. Nag-present sila ng isang drainage project. Pumirma na lahat Pinresent nila sa board. Opo.
Kasama ko pa si dating Senador Joey Lina, sa presidente ng Manila Hotel. Magkatabi kami. Tinanong ko, ito po bang, andun ang engineer eh. Ito po bang drainage system na to ay nakaugnay po doon sa drainage system ng City Hall? Opo. Wala pa po yun eh. Saan mo pa lalabasin ang... Saan lalabas ito? Gagawa po ka ng kakausapin. Teka muna. Disgrasya. Di wala nangyari. Hindi na-approve. Ganun. Hindi naman po pwede ka kung gagawa ka ng drainage. Wala. Nag-drawing ka lang. Wala lalabasan. Hindi pa ikot-ikot yan. Anong gagawin mo? Kukuha ka ng pangsipsip, gano'n? Kailangan ka ako, nakatutok, naka-integrate yun doon sa mismong sewage ng Maynila. Oo, kasi dadaan doon. At saka meron ka dapat waste facility, no? Na paglalabas mo sa ilog, may malinis. Ang problema kung talaga wala water treatment. May water Ang treatment pinakamahirap facility. dito, yung marami kang paglalabasan na. Alam mo, ay Marikina River. Ayan, Kailan opo. lang medyo Pasig River, nakukorek ng konti yan. Meron kang Marikina River na pwedeng labasan ng tubig. Marcos Highway kami dyan. Opo. Ilang taon na ba ito? Ba't kinakailangan merong sumisip-sip dito sa gitna ng Marcos Highway? Para lang pumupa ang tubig doon sa Diyan sa inyo. malapit na dyan sa, di ko alam kung ano yung Santa Lucia yata yun. Opo, Santa Lucia Mall. Bakit hindi kayang patagusin hanggang sa Marikina River? Oo nga naman, ang lapit lang nun eh. Wala, pagkatapos. Oho. Hindi, kasi marami talagang kapalpakan eh. Nung magsitayo ang subdivision, marami subdivision yan eh. Ha? Opo, oo. Merong sinagasaan na isang river. Ang natira yung kamukha nun doon sa amin. Munting Dilaw ang tawag doon, isang maliit na creek. Natakpan. Nako. Kaya kapag bumilang ka lang ng ilang minuto, o lalo na kung malakas. Malakas ang buhos ng ulan po. Kapag ka 30 minutes na talaga yung buhos ng ulan dyan, Nelson, Nako. consistent ha? Opo. 30 minutes lang ang bilang mo, makikita mo na yung mga kapitbahay namin, yung mga sasakyan igagawin na doon sa malapit sa amin na ganyan. Ando na mataas Ang ang una gawin ninyo eh. Oho, kasi alam na nila na lalaki na yung tubig eh. Oho. Ngayon, after another 30 minutes, hindi na ako makakatawid doon sa tapat ng aming clubhouse. Opo. Anong gagawin ko? Titingnan ko na yung dahon ng aking malunggay kung maraming Stranded na. kung maraming May magugulay pala kayo. hindi, kahit walang bunga, yung lang dahon, okay ka na, di ba? Oho. Wala nang integrated eh. Oho. Kaya kailangan tawagin mo. Nasaan yung di ba, yung nung isang araw pinag-uusapan natin. Merong isang maliit na opisina sa ilalim ng DNR. Kung opo. tawagin ay Yung river... river control, Opo. whatever. Yan ang umahawak ng plano kung paano magkoconnect ang mga ilog ng ating bansa. Opo. Mga tributaries. Wala yung budget yata yan eh. Niwala na atang tao. Pagkatapos, dalawa lang ang tao. Dalawa lang ba tao? Samantalang kapag binasa mo yung kanyang tuntunin, yung kanyang mandato. Opo. Aba, ikaw ang gagawa ng master plan kung paano makukonek yung daloy ng mga... Naku po. Yung mga... Tributaries na yun. Oo. Opo. Tingnan mo yung Marikina River. Oho. Pansinin mo pagdating sa Eastwood, medyo kumunti ng ganyan. Opo. Kumipot na. Kumipot. Merong mga 2 metro dito at 2 metro sa kabila. Kaya kung halimbawa, ang lapad niya ganon, Imbudo yan. gumanon. Oho. Aba, siyempre pagka kumipot ng konti, di ba? Oho. Walang iniwan sa alulod dyan. Di ba? Ay, opo. Oo. Parang imbudo, barado lahat ng yun. Pag maliit lang alulod mo, sa malakas ang tubig, wala, delikado ka. Oho. So, ibig ba sabihin yan, Sen, ang Blue Ribbon Committee po ng Senado ay paimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito? Ako, tawag ko ito, scandal na po ito eh. Kasi ang Pangulo na mismo nagsabi. Yun na nga, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Opo. Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun?
Parang nakikiusap na mahiya. Oo. Kaya Dapat pala ang... dapat doon kasi- ay, nasaan ang hiya ninyo? Kasi kung Parang si dating Pangulong Digong nagsalita, Naku po. pagsasasampalin ko yung mga mukha nyo eh. Sisipain ko kayo sa ngalangalan. Ang taas sabi. Kaya pala ang sabi ng isang Pagka senador... nahuli ka, sisipain kita kanya, di ba? Kaya pala sabi ng isang kasama niyong senador, shameless hypocrites daw po. yun. Yung mga nagtayo at nagpalakpakan pa habang sinabi yun ng Pangulong Bongbong San eh. Sa SONA, yung Oo, nagtayuan. Yes. Hindi mo man nakita yun. Nung sinabi niya yun, Oo. parang ang unang tumayo si Toby Tiangco yata eh. Kasi yung siya nagbulgar nung ano eh. Nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Aha. Dalawang katabi niya, kontraktor, tumayo rin. Napatay. Iba nga hon, tumingin-tingin muna sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Oo. Oo. Di ba? Nako. Bagay dati naalala ko, Nelson di ba Sen? Noong nag-imbestiga kayo ng Parmali sa Kamara, may kasabay na Hindi ako investigation. kasama ron. Di sa Kamara po. Di ba? Sa Kamara. Sa Kamara. Akala ko sa Senado Di nga, po, wala yung pa ako ron. Yung sa Senado nung time na yon, nag-iimbestiga rin po si Senator Gordon, di ba? Pero sa Kamara, yung mga pinatawag na doon, pinatawag nyo, pero makikita mo yung nanonood sa Kamara, sabi nila, ay, mas gusto namin panoorin yung hearing sa Kamara, etc., etc. Kasi nga kailangan maipresenta mo Oo, yung dalawang sides. Hindi yung, limbawa, doon sa Senado, nung panahon ng aking kumpadre, si Senator Gordo, siya na lang ang nagsasalita eh. Kaya pati yung sinisigawan niya yung mga ano eh. Kaya mga kasama niya, iniwan siya eh. Yun na nga po. Pero ang point ko lang ibig sabihin, so kung mag-imbestiga man po ang Kamara at mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee ng Senado, Okay lang yun. Mas Okay lang maganda po. nga na dalawa yung mag-iimbestiga. Di, mas marami ngayong malalaman ng tao. Di ba? Tama. pero sa bandang dulo, Sen, maraming iniimbestigahan din ng Blue Ribbon eh. Pero ang tanong ng tao, may nangyari ba sa mga naimbestigahan? At So, ano paano magiging- nga may mangyayari? Hindi niya na ako ang ipapirma yung committee report. Ayun, Para makapagpapirma ka. Opo. 17 yun. Ano majority ng 17, Nelson? 17, 9. O, dapat merong siyam na pipirma. Oho. Kaya kailangan, involve mo yung para malaman Yung nila, lahat tama ng lang, para miyembro. mapapirma mo sila. Oho. Eh ngayon, kung ikaw na lang ang naglululundag dun, wala na pipirma sa ano mo. At saka nakaharap nga sila sa eleksyon. Kaya kailangan maingat ka, pati yung bagay na yon, i-consider mo lahat yon. Ayun. Anong pwedeng mangyari, Sen? May nalaman tayo, natuklasan tayo. Kayo na po ang chairman ng Blue Ribbon, may natuklasan kayo anomalya talaga. Oo. Gumawa kayo ng committee report, nagkaroon po ng majority. Ano pong next nun? May mapaparusahan ba? May mananagot ba? May makakasuhan ba yan? Depende nga kung ano yung mapapalitaw natin. Di ba? So halimbawa, given na po, given, may napalutang talagang may anomalya at may Oo. kontraktor halimbawa na nakita nyo nagkasala talaga. Gumawa, ghost project pa ang ginawa. Ang ipiprepare lang naman ng komite itong report di ba? Opo, opo. Napatunayan namin Ayun. si Congressman Jen Sumarjaga Oo. at saka si Senador Ay nagkuntsabhan, halimbawa. Senador Nelson Oo. ay may kakutsabang ganitong Kontraktor, yan, kontraktor. oo. Ayan. Ibibigay ngayon sa mga ahensya na may kakayahang magsampa ng kaukulang Kaso. laban sa kanila. Ayun. So Di ba? pwede pa sa ombudsman. So, pwede ka sa ombudsman, pwede kang banata ng DOJ, Oho. pwede kang administrative, lahat. Oho. May civil, Ayun. Kasi baka itanong yun ng ating mga kababayan. Ano? yung Vox Populi. Saglit lang po. May inaayos pa, inaayos pa ni Natalie Pichi. So, yun pala yun. So, meron, kung matutuklasan po ng Senado, ng Blue Ribbon, ang anumang anomalya, dapat parusahan, ay turn over nyo pala ito sa mga ahensya ng gobyerno para siya na po magsampa ng kaso. Yun naman ang aming trabaho, hindi naman kami prosecutor. Oo nga po. Di ba? Kaya, di ba, ayun investigasyon para, kasi nga merong mispisans, malfeasance, and Malfeasance, nonfeasance. opo. Ibig sabihin, katiwalian yun. Kapag na-prove yun, at base sa mga dokumentong nakalap, ay talagang uusigin sila. Ayun. Oho. Paano kung upuan ho ng mga ahensya ng gobyerno pinasahan nyo ng... Di ba? Uupuan. Oo, limbawa. Usapan. Meron ho bang magagawa din ng Blue Ribbon? No, ba't inupuan nyo yung kasong nirekomenda namin sa inyo? Uupuan nila. Oo, halimbawa ho, ganun na nangyari. Pagka inupuan nila, may kalalagyan din sila. Diba? Ganun. Kasi alam nyo naman ngayon, parking may bayad, di ba? Saan, ano?
yung mga parking po ng kasa, may malaki bayad din eh. Basta yung itatalagang ombudsman, yung dapat yung talagang may kakayahan talaga na mang-usig, ha? Hindi yung alam na natin na may pagkabayas na, di ba? Nako. Kasi sinasabi mo yung mga makukulong o yung mausigin. O yung yun naman ang principal na manguusig diyan, kung lalo na kung criminal yan halimbawa, ombudsman, di ba? Ayun. Ay.